Matinaunay pagyamanan ni Ken ka. Kadagiti bendisyon, parabol, grasya. Magpahay mo kanya mismo daw ang Diyos. Hallelujah. The Lord, madagdayaw, may tantanong ka. Diyos, hallelujah. The Lord Ama, daway ako Diyos. Galusam ti puso. Ken panunod niyo Ama. Taas, ringay kayo manan. Kasaun. Kiti-kiti ko mga adat sa saun. May mula. Puso ken panunod niyo Ama. Hallelujah. Lord, yaman kami Ama. Tutuloy mo si Makyansan. Tingong daway. Tutuloy na kamot na tayawon. Itanok. Mga Diyos. Hallelujah. Lord Ama. Yaman kami na unay. Yaman kami. Bago ako Diyos. Lord. Hallelujah. Kung kami amin nga sayang, mo yakin pa nagyaman, mga Diyos. Dawat ni, kung hindi na patiganagan ni Jesus nga pumi, wala tayo mag-i-amen. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Suling at the MC. Amen. Praise God. Again, tayo realizing ang kantang pamadayo ng Diyos. Amen. Naman tayo tayo warning patente ini. Pag-isong para iti sasaon niya po Diyos. Kaya sagana tayo kapsat. Kaya itod ko nga iti pulpito. Iti ayatan tayo ang pastora Piol. Amen. Kumusta kayo kakapsat? Amen. Naimbag na bigat tayo amin. Amen. God is good. Nagmayak ti panawon. Hallelujah. Kaya't manungal daw nga nalamin. Kaya sagana tayo ti buspuso tayo tata kakapsat. Padungol tayo ti sasaon ni Apo Diyos. Bukatan tayo ti Biblia tayo ijay John chapter 13 verses 34 and 35. Did anyone see my Bible last Sunday? Naiwan ko yata yung Biblia ko dito. Hindi ko mahanap. O siguro sa bahay lang. Sa Tagalog, mga kapatid. Sa Tagalog, basahin natin, mga kapatid. John chapter 13, verse 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito, mga kapatid. Magmahalan kayo, sabi niya. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, ganyan din naman magmahalan kayo. Verse 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito. Thank you, God, for the gift of life. Thank you, Lord, for you are our living God, Father. Maraming salamat sa presensya mo sa oras na ito, Panginoon. Basbasan mo ang bawat isa. Ikaw ang siyang may taas, lalong-lalo na sa pakikinig namin ng iyong masalita. Lord, I am only your mouthpiece, Father. Lord, hinihiling ko ang banal na Espiritu na siyang magsalita sa oras na ito. At Lord, lahat ng bagay na gusto mong ipahatid sa amin, Panginoon God Lord, ito, God Lord, ay maluwag sa aming mga puso't diwa, Panginoon, na yakapin namin ang bawat salita na ibibigkas mo sa araw na ito, Father. In Lord, hinihiling ko, O God, nabantayan mo kami. Surround this place, O God, with your thousand of angels, so that, O God, Lord, yung mga hindi nakikita at hindi nakikita, Lord God, ay walang makakadlang, O God, sa paghatid ng iyong mga salita. Kaya, Lord, ikaw ang siyang may taas sa kalagitnaan namin, Father.
Alam po namin, Panginoon, lahat ng mga salita mo, God, ay nagbibigay inspirasyon, buhay sa amin. Na Lord, ito ang maghahatid ng kalakasan namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Kaya Lord, ikaw ang siyang maitaas sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo mga kapatid, malapit na yung sinasabi nilang Valentine's Day. Pero ang mga bagay na ito ay cultural lang naman. Culture ng mga Romans, mga Romano. Ito ay galing kay Valentine noong AD 240. Ang emperor noon ay si Claudius. Kung bakit may Valentine's Day, mga kapatid, na sineselebrate nila, dahil si Valentine ay isang priest. Bawal sa kanilang mag-asawa na bata pa. Kaya secret niyang ikinakasal ang mga young lovers. Noong nalaman ng emperor, hinuli siya at nilagay sa selda. Doon sa selda, meron siyang nagustuhan na dalaga na anak ng jailer. Binigyan niya ng love letter, pero sa pagkakataon na yon, ginitay naman siya. Pero wala sa atin yung mga kapatid. Hindi po ito ang ating pag-aaralan, kundi ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil inuutos niya tayong lahat, mga kapatid, na ang sabi niya, love one another. Amen. This is a command, mga kapatid. Command ito ng ating Panginoon, tayo na pinili niya at hinirang niya, mga kapatid. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Hallelujah. Dahil alam niyo, mga kapatid, sa survey sa buong mundo, nangunguna ang hate. Galit. Nakikita natin at naririnig natin sa mga panahon na ito, mga kapatid, malayang magpahayag ang isang tao ang galit niya sa media o kung ano-ano pa. Pero mga kapatid, ito ay hindi kalugod-lugod sa ating Diyos, lalong-lalo na sa atin na mananampalataya. Pero hindi natin may iwasan, mga kapatid, ang makisalimuha sa mga tao, mga kapatid. Kung kaya't tayong mga hinirang ng Diyos ay hindi tayo exempted na makakasalamuha ang mga taong ito. Paano tayo makikibagay sa kanila? Paano natin i-handle ang mga taong ito, mga kapatid? Kaya sa araw na ito, pag-aaralan natin kung paano natin mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig. How to love the unlovable person. Hallelujah! Glory to God! Ikaw ba may galit sa tao ngayon? Mga kapatid, meron bang hindi kaibig-ibig sa buhay mo? Yun ang tanong, mga kapatid. Kaya ito ang kasagutan sa mga katanungan na yon. Who are unlovable? They are the wounded people who wounds others. Sabi niya, ito yung mga nasaktan na mga tao. Kung kaya't yung sakit na nararamdaman nila, ipinapadama din nila sa mga ibang tao. Often repeating negativity. Showing love to them can be challenging today, mga kapatid. But if the light of God dwells in us, His love flows through us, mga kapatid. Amen. Because merong tulak. Behind every outburst, there's a word. Behind every word, there's a story. And behind every unlovable person is someone who yearns to be loved and heard. Sa kabila nito, mga kapatid, sinasabi niya,
Merong mga tao na di kaibig-ibig na sumisigaw ng pag-ibig, na mahalin sila, mga kapatid, na sana ay marinig ng mga tao na nakikita siya. And as a carriers of the life of Christ, let's show love those who are easy, those who are unlovable. Those who are easy to love, hindi na dapat na mahalin dahil hindi na dapat na mahalin dahil they are easy to love. Sabi niya dito, mga kapatid. But those who are unlovable, mahirap abutin, mga kapatid. Hindi natin maunawaan ang kanilang pag-uugali at maiilap sila, mga kapatid. Kung kaya sa araw na ito, malalaman natin kung ano ang gagawin natin sa mga hindi kaibig-ibig na mga tao. Una, mga kapatid, sinasabi niya dito, try to love and understand the unlovable person. Sa Tagalog, sikaping mahalin at unawain ang di kaibig-ibig na tao. Matthew 5:44, sinabi nga niya sa atin, mga kapatid, love your enemies. Paano natin mamahalin ang ating mga kaaway? Bless them that curse you, do good to them that hates you, and pray for them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Kakaiba ang aaralin natin sa araw na ito. Pero nangyayari, mga kapatid, ang galit ngayon, agraraira, dito'y lubong. Kasano tayo ngayon daytoy. Tapno amin nga tao, ket agiin na yat. Hallelujah. Sa tekstong ito, mga kapatid, yun nga, this is the command of God. Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Kaaway. Yung mga tao na sinasamantala ang iyong kabutihan, pinagsasalitaan ka ng masasama, madalas hindi ka naunawaan, minamasama ang lahat ng iyong opinyon, ang iyong mga sinasabi, binabas ka nila. Sa Facebook, makikita natin, mga kapatid, kung paano sila mangbas. Punong-puno sila ng galit. Nagsususpitsa sa iyo, pinakausap ka lang ng kaibigan mo kung ano-ano na ang nasa isip. Lagi kang pinipintasan at pinagmumukhang tanga. Madalas, pinuputukan ka ng galit. Kaya hindi mo maunawaan kung bakit talagang siyang sadyang nangiinis ang di kaibig-ibig na tao. At paano naman natin mamahalin ang ganitong tao? Yun ang katanungan, mga kapatid. Paano natin i-apply ang Matthew 5:44? Sabi ng Panginoon, love them. Amen. Pray for them. Pray for them. Inulit-ulit niya yung ipanalangin mo. Pero, kung isipin natin, mga kapatid, ang hirap-hirap mahalin ang kaaway. Sa laman natin bilang tao, mga kapatid, kung sinaktan ka ng lubos-lubos, lagi-lagi ang isang tao, makakaramdam ka rin ng sakit. Paano mo siya mamahalin? Yun ang sinisigaw din ng laman ng isang taong sinasaktan, mga kapatid. Yung minamaltrato ka, hindi ka ba nasasaktan? Sa taong nagmamaltrato sa iyo, gusto ng laman na mag-even kayo. Gusto ng laman na agibalas ka. Ngayon po na nangarot dito love your enemy. Gusto ng laman na kumprontahin mo ang taong ito. Pero God tells us to obey
way to achieve the love of God. Di po ba, mga kapatid? By loving our enemies, by the guidance of the Holy Spirit, and by the presence of God, we can do this, mga kapatid. Magagawa natin, mga kapatid, at sisikapin natin maintindihan ang asal ng taong hindi kaibig-ibig. Maaring ang taong ito ay dumaranas ng maraming pagsubok sa buhay. Siguro, noong bata pa siya, ay nagkaroon na siya ng trauma. Hindi niya naramdaman ang pag-ibig, mga kapatid. Nahihirapan siyang makihalubilo sa mga tao. Hinalakhan niya sa pamilya kung paano siya pagsalitaan ng masasama, kung paano siya imaltrato sa mga araw-araw na naririnig niya na masasama. Kung kaya yung mga bagay na yon ay naging bunga na sa kanyang puso. At kung ang bunga na ito ay nagiging bato hanggang paglaki, mga kapatid, nakikita mo ang taong ito punong-puno ng galit, bitterness, walang mabuting mga salita na lumalabas sa kanilang mga bibig. Ito ay hindi pagbibigay matuwid na tayo'y mga nakakilala na sa Panginoon o tayong mga manggulang na kinukonsinti natin ang mga taong mga ganito, pero sinasabi nga niya na tayo na pinili ng Diyos, nakilala na natin ang Panginoon, na ang Panginoon natin ay Panginoon ng pag-ibig. Hindi niya sinabi sa atin na we will hate our enemy, but to love them, to understand them, mga kapatid. Dahil lahat tayo'y mayroon din madilim na nakaraan, madilim na bahagi ng ating buhay. Huwag na natin tignan ang kamalian ng isang tao. God hates sin, pero mahal na mahal niya ang mga tao dahil tayo'y nilikha lahat ng Diyos. In Ezekiel 36:26b, sinasabi niya, I will remove the heart of stone and give you a heart of flesh. Dahil, mga kapatid, kung naging bato na ang ating puso sa ganitong pag-uugali, wala tayong magagawa kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Walang bato na puso, mga kapatid. Pero hindi niya malalaman ang pag-ibig ng Diyos kung hindi mo ipadama sa Kanya. Kung hindi mo unawain ang taong ito. Kung hindi mo ipadama, ipakita ang pagmamahal na ito, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, meron kaming kaibigan sa Hong Kong. Siya ay born again Christian. Yung asawa niya walang trabaho. Kaya yung babae ang dumidiskarte ng pang-araw-araw nila. Itong lalaking ito ay punong-puno ng bisyo. Lasinggero, babaero, sugarol. Pagdating sa bahay, binubulyawan yung asawa at naghahanap ng ulam. Ganon na ganon ang kanyang ginagawa, pinagsisilbihan na mabuti ang kaibigan namin ito. Minahal niya ang kanyang asawa despite sa kanyang pagmamaltrato sa kanya. Pero napuno na siya isang araw, mga kapatid. Pagdating niya, lasing na lasing, binubugbog niya yung lamesa at sinisigawan niya ang kanyang asawa, kakainin mo na ako ngayon. Alam niyo ang ginawa ng kaibigan namin? Gumawa siya ng sabaw. Lahat ng pizza ng madyong, mga baraha, nilagyan niya ng mga gulay. Ginawa niyang soup ito, mga kapatid. At nung umupo ang kanyang asawa, ibinigay niya yung isang bowl ng soup. Pagkutsara ng asawa niyang ganon,
mga pitsa, mga baraha ang nakuha niya. Lalong nagalit at ibinaliktad niya yung lamesa. Dahil sa galit ng kaibigan naming babae na ito, kumuha ng itak, hinabol niya ang kanyang asawa, umalis yung asawa niya, hindi na bumalik. Kaya nakapunta siya sa Hong Kong, mga kapatid. Dahil lumayas na yung asawa niya, hindi na nagpakita sa kanya. Nagpakita lang nung may sakit na. Hallelujah! Hallelujah! In fact, mga kapatid, walang makapagbabago sa isang tao kung hindi ang kapangyarihan lang ng Diyos. Mga kapatid. Kaya sinasabi niya, mga kapatid, God, in fact, He will transform a person kahit na gaano katigas ang kanyang puso. God is a core of promises, and God's grace and power to transform one person. Pero kinakailangan na mahalin natin sila. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. B. Let's feel what the unlovable person feels. Damhin daw natin ang nararamdaman ng mga hindi kaibig-ibig na mga tao. Ephesians 2:19-22, sinasabi niya dito, mga kapatid, you are no longer a stranger, but a fellow citizen with the saints and a member of God's household. You are built upon the foundation of Christ, the cornerstone, and are being formed into a holy dwelling for God's Spirit. Ngayon na nakikilala natin ang Diyos ng pag-ibig, ay lumawak na yung pangunawa natin, mga kapatid. At ramdam natin ang nararamdaman ng mga taong punong-puno ng takip at sakit sa kanilang mga puso. In the past, we also experienced this, mga kapatid. Sino ang hindi naka-experience ng pain, ng pait sa buhay? Sino sa atin dito, mga kapatid? Bata pa lang tayo ay nakakaramdam na tayo ng pait. Dagijay na sugpet, dagijay na sasakit, nga sasaot. Ngano, agulwalwal ka, nakaaramig ka ti basol, nya ti bagbaga ti naganak, pingpingutan da ti laplapayag. Naglalo na di mo dingdinggit ida, no anya ti rumrumwar, tingiwat da. Kat iso di jay, iti bana, gapaksaksakitan, iti may isang ubing, inga na dumakkel. Tungano dimakkelan sa balin, tugali na. Kagamin, numaminsan, jay baby, kanyang aramidan, laglag tonton dumakkelan. So to ti probleman. Joke lang, ganyan mga kapatid. Kung ang magpahanggang ngayon, mga kapatid, halimbawa, may mga taong mahilig mang-atake sa iyo. Madalas kang putukan ng galit. Urewan araramidam. Marmarurod king ka, karkarod na ka, makita na lang taliniwam. Aguy-uyak isunan, allergic. Ang taong laging nakikita ang iyong mali ay nakakabatid ng napakarami niyang kahinangan. Di tao ka nga daytoy nga napunpuno iti galit kun kumikita lang iti malim, isuna ti mahina. Ipulpulagid na lang tingka. Dayjay nga kahinaan na. Kaya't nagkakaroon tayo ng kamalayan tungkol sa pangangailangan ng mga taong ito, mga kapatid, na dapat ay tanggapin natin, mahalin natin, at damhin natin ang kanilang mga nararamdaman. Ang mga taong ito ay binigay ng Diyos sa atin. Binigay niya. Pinahintulutan ng Panginoon
na ibigay niya sa atin. Dahil may plan and purpose. Baka siguro, try din kung paano mo mahalin ang taong ito. Yung patient mo. Kung paano mo i-handle ang taong ito, mga kapatid. In Ephesians 2:19-22, sinasabi niya, iparamdam mo sa kanya ito dahil anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ng pag-ibig, i-welcome mo siya sa buhay mo. Kahit sino pa siya. Dahil ang Diyos ay niyakap niya tayo noon, mga kapatid. Noong tayo hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, ganun din ang mga asal natin. Mayamutin, madaling magalit, dahil hindi natin nakikita ang mga bagay na yon na hindi pa nakaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Pero ngayon, na nakikilala natin na ang ating Panginoon, padanma natin sa kanila, mga kapatid. Dahil ang tulad ng mga taong ito ay parang stray dog. Yung mga nakikita natin ng mga aso, mga pusa na wala silang tahanan. Kailangan nila ang kalinga. Kailangan nila ang tahanan. Kailangan nila ang mag-asikaso at magmahal sa kanila, mga kapatid. Walang pasubaling pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kahit mga animal, meron ding mga damdamin. Lalo na sa atin, mga kapatid. No, kanayon mo nga uyungan, iti aso no pusa, hamo maasgan nga pulos daytoy. Paagibalos, di aso kung pusa, ngar-ngaran na ka. No, kanayon mo nga saksaktan ida. Amen po ba? Mga kapatid, hallelujah. Kaya ramdam natin ang nararamdaman ng mga taong ito. At hindi natin magagawa ito, mga kapatid, kung hindi sa gabay ng banal na Espiritu. Ang sinabi niya, built upon the foundation of Christ, tayo, mga kapatid. We are built upon the foundation of Christ. Kung kaya't kailangan na hindi na tayo matitinag, mga kapatid, sa mga taong umaalipusta sa atin. We are the cornerstone of this church. As Christ is the head, Father. Our Father is the head, Father. Our Lord Jesus Christ. We are no longer a stranger. Hantayon nga estranghero. Iti maysa kan maysa. But a fellow citizen. Aglalo dito yung church. Kakabsat nga man ko pa'y nakita ti Jesus loves you. Ngayon idigay Hong Kong at ikinagatda. Aglalo ti ministry iti music. Adda inaldaw. Di Domingo. Basit lang abanag pag-aapaanda. Iso nga mamati nga ni Lucifer idi natin nag-iterabaw tilaga. Awit-awit na jay instrumento na. Tan ni Lucifer, musician ni Lucifer. So, hindi natin nagsuna, awit-awit na digay. So, nga dati music ministry, hangkamas daaw, no, dati kaguluhan. Ngom, no! Ti ayat ni Apo Diyos, kit adda kadagitoy. Nga, ususaron ni Apo Diyos, iti pulpito, iti music ministry. Anyan nga nagpintas nga manglukat, iti ruwangan, iti langit. Hallelujah, kakabsat. Pati pag-ibig na Apo Diyos. Umanay nga iso timangteg. Iti kalakhasan, iti maysa kun maysa. Pigsa, iti maysa kun maysa. So nga dapat, no adda makita tayo nga naiiba, kulang sa pansin na mga ugali, damhin natin, yakapin natin sila, mga kapatid. At ipaalala natin ang pag-ibig ng Diyos na malawak, dakkel ti parabor ni Apo Diyos. Diyay pag-ibig ni Apo Diyos parabor na adahimala
nga maaramid iti maysa nga tao. Awan iti agtubtubo, agbibiyag ti rabaw ti daga nga kasjay nga kanayon iti ugali na nga natangken ti puso na haan nga dumdumngeg iti pagmagbaga iti naganak nga dumdumngeg iti sarita ni Apo Dios pati ti sursurutan na jay nakon na jay laing na ngayon si tayo nga nakakilalan ti Apo Dios imbaba tayon amin di jay. We are no longer the stranger. Hantayon nga aramiden dagiti aramid ti lubong. Sumaysa ngayon baksi tayo dagiti ugali nga dagiti jay hates. Gura, galit. Hantayo makasidad ti presensya ni Apo Dios. No napunpunno tayo ti galit iti puso tayo. Isu nga ni Apo Dios. Yat adam na kanya tayo, di daytoy nga aldaw nga mahalin tayo. Iti maysa ken maysa kakabsa tapno adu ti maakay tayo ditoy panambahan tayo iti paanan ni Apo Dios na makita da ja ayat nga dakkel ti pasinsyam nga mangay-ayat kinilakay mo mangay-ayat ti anak mo mangay-ayat ti kaibigan mo mangay-ayat ti tao nga hindi ka ibig-ibig. Glory to God. Number 3, let's forgive, accept, in love the unlovable person. John 15:13, ibagbaga na ditoy, greater love has no one than this to lay down one's life for one's friend. Hallelujah. Walang pag-ibig na higit pa kaysa sa pag-ibig ng isa na nagbigay ng sarili niyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ang pananalitang ito ay nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Nang sabi niya ito, mga kapatid, nagsalita siya sa kanyang pagiging hinaharap bilang tao. Nga mapasamak kanya na datoy, nga maranasan na datoy kakabsat. Mission niya sa pagbaba sa lupa, ang ating Panginoong Jesucristo. Na ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pangtubos sa ating mga kasalanan. Napayubay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Ayaw niyang mahayaan na tayo ay sa kamay ng Satanas. Dahil alam niya na hindi natin kaya, na yung mga ginagawa ng Old Testament pantakip lang sa mga kasalanan. Ang pag-ayuno ng mga hayop ay kulang, mga kapatid. Kaya once and for all, He was the Lamb of God to lay His life at the cross to redeem our sin. He is the great God and a friend, our Lord Jesus Christ. Amen. Dahil lahat tayo ay makasalanan, minana natin ito kay Adan, mga kapatid. Kaya nasira ang relasyon ni Adan at ang Panginoon dahil sa kanilang kasalanan. Nag-disobey sila sa Panginoon, sa Diyos, mga kapatid. Kaya nasira ang relasyon na ito. Pero lahat ng ito ay binalik ng ating Panginoong Jesucristo. Once and for all, He was the Lamb that hung on the cross for you and for me. Ginawa niya ito, mga kapatid. Hallelujah, ng kamatayan na ito, mga kapatid, ay pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Inilaan niya para sa iyo at sa akin. What a great God. Nakita na niya ang ating future. Ang ating hinaharap, mga kapatid. Mahirap sundin ang utos noong lumang tipan. Isu nga in pasimpli na. Tapno makasinag tayo jay holy of holies. Uray anya ti lugar nga papanan tayo, makaparintumon tayo. Hantay lang nga, no adda ti problema tayo, nasaktan tayo. Haanan nga tumaray tayo dito, Jesus loves you.
Ngo may agsangit agkararag. Sumrek ka dya kwartom. Nung napunpunno ka ti problema, sakit tinaken, kakabsat. Ijay mo nga ibuhos, ken ibaga. Agsumbong ka, kiniapo, kadindindin na ka. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, naramdaman at naranasan din ng ating Diyos ang sakit, pait na ginawa ng kanyang mga kaibigan. Noong siya'y hinuli ng mga Pariseo Romans, ang mga kaibigan niya, mga disipulo, ang mga apostles, ay nagsialisan. Naglembang na ito yung apostles. So nga may maysa, isuna nga inarap na. Jay kasalanan nga ipatataw da kanya na. At dapat may isa nga kaibigan niya nga binitray da isuna. Inagkanulo ang Diyos. Diyos isunan. Ammo dagitoy apostles nga isuna. Kat Diyos. Yaman niya tinaramid dagitoy nga apostles. Hindi kinamagda ni Apo Iso Kristo nagsisitaray da. Naramanan ni Apo Diyos ti amin nga dusa nga ingawad na kanya na dagitoy nga Romans. Tinudtudok da isuna ingkabil da jay siit iti ulo na. Imagos ti dardara iti bagbagina sinapsaplitan da. Ngamawan pulos ti masidad nga gayim na. Pamilya na. How much more pinya tayo kapsat? Ngano maranasan tayo dagitoy bilang anak ng Diyos, born again Christian. Nga adu ti mang insulto kada tayo, adu ti mang unsyami kada tayo. Praise the Lord, hallelujah, dagitang. Tay antayo isuda kakapsa. Tadida ammo ti aramiden da. Imbagamat lang na po Diyos dayta, handa nga ammo ti aramiden da. Ket pinakawan na isuda. Ijay rigat ni Apo Diyos, nagpukaw isuna. Ama, pakawanong isuda. Di ko nalabutan tihiningan. Isuna, kakabsa. So nga daytoy nga inaramid ni Apo Diyos kinya tayo. Nung makarit na tayo ti sakit, pait, kitaan tayo di naramid na Apo Diyos. Di inaramid na nga pagsakripisyo. Tapno, si tay amin, maisalakan, itay ima ni Satanas. Mamati tayo nga adda, iti judgment nga umay kakabsat, dapat adda kamalayan tayon itatta, nga panawen kan aldaw, awaten tayo ni Apo Iso Kristo, nga isulang, iti way, gapo, nga maisalakan tayo kakabsat. He is the only way, the truth in the light, that no one come to the Father except through Him. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo kung hindi siya interesado sa atin, ang Ama sa langit, hindi niya isinugod ang kanyang anak upang tayo ay maligtas sa kamay ni Satanas, mga kapatid. Kaya dahil sa kapangyarihan na ito ng ating Panginoon, kakabsat, nga talaga nga minahal tayo ng Diyos, hindi niya tayong pinabayaan na maipurwak ijay kumunoy iti apoy kakabsa. So nga dinalusan na tayo babaan iti dara na. Dapat ikaw naman kapatid sa oras na ito
ang mabubuting ginawa ng ating Panginoon, yun ang ating gagawin din, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Nga antay nga maranib daytoy, no. Awan iti presensya ni Apo Diyos. We will forgive and accept. Buong-buo natin na i-accept ang mga taong ito dahil wala pa silang kamalayan. Amuyo, jay gayon mi nga digay. Gapo di jay nga napasamak na. At jay Amerika di anak na inala na jay nanang na. Ngayon di ag sakit, di asawa nan nagsublikin niya na ingana na tayo tinarakan na. Kat tinakawan na, inaccept na isuna bilang asawa na. Kaya iso nga rod, iti pamati nakakabsak in riches, in poor, for better or for worse, till death do us part. Dijay, ti kang kanayon na ngay balbalikas, kakabsak. Apay ngay inawat mo day takot nagbasol king ka. Ay ayat at isunaga po ni Apo Diyos. Una. Palakpakan tayo na Apo Diyos. Hallelujah. Glory to God. Balas, but not the least, mga kapatid. Dahil di ka nga ayat, dapatag-grow. Let love grows every day. Halang matata nga bulan ti Pebrero. Halang matata nga week. Halang matata nga tawin. Kundi every day. Nga daytoy nga ayat kat aggrow. Galatians 5:22-23 kuna na nga rod. But the fruit of the Spirit is love. Umununa di love. Kano awan ti ayat, awan ti ragragsak, awan ti peace, awan ti forbearance, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Iti Tagalog ko na, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito, mga kapatid. Bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Isunga ko na, iti ayat dapat aggrow nga inaldaw. Una sa lahat ay pag-ibig. Ito ay ang makalangit na pag-ibig. Hanga flesh, earthly flesh, nga pag-ibig. Katangian ng nanananahan sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos sa isang nilalang. Glory to God. 1 John 1:14, ipagpagana dito, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay mananatili sa Diyos at ang Diyos ay mananatili naman sa Kanya. So, mga kapatid, nung awan ti ayat, iti tao, awan kanya na ni Apo Diyos, haan nga mananatili ti presensya ni Apo Diyos kinyana. Nalatak kakabsat kan maliwanag, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay dapat nagpapatuloy sa buhay ng isang tao dahil mananatili din ang Diyos sa ating mga buhay. Habang nagpapakita ka ng pagmamahal sa araw-araw sa taong hindi kaibig-ibig, ay mangyayari ang nakakamangha na hindi natin inaasahan na ang taong sinasabi natin nga, nagrigat nga, maayak dayta, natanggan ti puso na. Sulpang dayta nga tao. Pigpigat pa lang, nabardagan ingana rabii. Breakfast, lunch, dinner na. Iti spirito ti arak. Awan ti pagbalbaliwan na datang nga tao. Ngem no, ti ayat kano.
Kat iarakop tayo daytoy nga tao. Bingayan tayo ti sarsarita ni Apo Diyos. No mahilig day ni asawam iti cellphone. Nga kalikot ti cellphone, igatangam ti cellphone. Tapon punwag nga ikabil iti bersikulo iti Biblia. No kay kayat na tagay ayap a Bible drill ti kabil mo. Dagiti reflection ti kabil mo, bantayan nila kay mo. Tapasabasaan ng inaldaw, kinibakat mo. No mahilig ni bakat mo, iti sabsabong. Kama naglutluto, regalwam. No adda ti kape nga 3-in-1, adda mat vegetable nga 3-in-1. Kakabsat, dahito nga pag-ibig ka no on. Adda pa'y mangyari no maminsan, iso nga agsisina ti asawa. Lumablab ay ti ayat. Ni asawa lang arudan ti apan agtrabaho. No sumangpet, so na pa'y agluto, aglaba, aglinis. Agtarkan ti anak. Maawan ti ayat. Iti may sakan, no kastoy. No si ka nga babae kat awan trabaho. Natrabaho nga rod ti babae. Iti pambalay ka nagtarakan ti anak. No sumangpot nila kay buakat adamat ati welcome and goodbye kiss. Agkapitan lakay. Hanga may sa tilak ti timpla nga kape. Hoy, may kantag kape. Hamukum ko na. Ag timpla ka ti duwa nga kape. May kantag kape ta sweet honey. Di babu, may kantag kapitan. Di may ayatan nila kay mo. Ada jayay kagalakan, naging kinatawa kayo. Aramidin nyo jayay kakapsa. Nuuray kanya banog mo nga asawa, nga babae. Kailangan presentable ka no sumangpet. Agawa mo atag sukat. Agdigos. Agikabil ka ti bangbanglo iti konformiditan. Di bangbanglo ngay nga dama di noche. Tapno maragsakan mo nila kay mo. Hamo bay ang tabagbagin. Tapno hanga mag-umay iti asawa. Iti ayat kat kasla makan. Dapat deputahi agsabay la sa bali. Tapno hanga mauma. Hallelujah, glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron tayong isang kwento, mga kapatid, tungkol sa magbiyanan. Tada ito problema. Iti agasawa, lalo no, barbaro pa lang agasawa. Iti problema na dyan biyanan na. Ni biyanan na problema na dyan manugang na. So nga istoryaan tayo tata, dungag kayo. Meron tayong isang kwento tungkol sa magbiyanan. Na halos ito ang pinakaunang problema sa pamilya, mga kapatid. Right? Sino dito ay tanga ng problema iti biyanan na? Manugang na. Ipag na. Kada, anya di tawag na ti lalaki? Bayaw. Pakinggan natin ang aral ng lason sa pag-ibig. Noong unang panahon sa China, mga kapatid, isang babae, ang pangalan niya ay Lily. Siya'y ikinasal at iniwan at inuwi. Inyawid yung asawa na. Ijay balay ikilalaki. At ijay nga balay agigyan ni katugangan ni nanang jalalaki. Siyempre barbaroda pa ilang agdindin na dato. Hindi pa nagtagal, nakita ni Lilin. Nuan niya ti ugali, jabyanan na. Magkaiba sila ng pag-uugali. Siyempre. Din makiliso na dyan ti naganak na. Luag din na kayo ti may isang katao dyan mo makita ti ugali. So nga di bagbagam nga nasingpot at dalata pagdilawam. Right? So nga mali kayo tada kabalay na. Makita da di ugali. Uyawan dak to kay sismis da. So nga narigat may saklang nun. Ang gawin ng biyanan niya na nakakairita sa kanya, mga kapatid. Ang isa pa, lagi nitong pinipintasan si Lily.
Walang mabuti na ginawa na ni Lily. Hindi tumitigil ang pag-aawayan nila. Kaya ganito yung problema. Pahirap sa kanyang asawa. Kanyang tataralidak kadagitoy. Ninanang ko kung dati asawa. Problema dyan lalaki. Kaya di jay nga balay, inaldaw adati galit apa. Nga kanayon ijay balay da. Hindi na nakatiis si Lily sa init ng ulo at pagkadiktador ng kanyang biyanan. Noong umala ito ugali ni biyanan na. Pahirap sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya lumapit siya sa kaibigan ng kanyang ama na si Dr. Ginoong Huwang na nagtitinda ng mga halamang gamot. Ipinagtapat ni Lily ang kanyang problema kay Ginoong Huwang. Kaya humingi siya ng lason. Talasunan na lang kanon jay biyanan na at lumalpas si problema nan. Nag-isip muna si Ginoong Huwang. At pagkatapos ay sinabi niya, o sige, bibigyan kita, tutulungan kita Lily, at bibigyan kita ng gamot na panglason sa biyanan mo. Pero kailangan na mag-ingat ka. Hindi yung one time, big time, na mamamatay agad dahil paghihinalaan siya. Kailangan daw, unti-unti na gagawin niya. Nalagyan na ng gamot, at ganito ang gagawin niya. Bibigyan kita ng ilang halaman ng gamot, at unti-unti mong lasunin ang biyanan mo. Sapagkat ang lason na ito ay unti-unti ring lalasunin ang katawan. Tuwing makalawa, ipagluto mo siya ng masasarap na putahe at lagyan mo ng kaunti nito halamang gamot. At para walang magsuspetsa sa iyo kapag namatay siya na ikaw ang punot dulo ng pagkamatay niya, kaya maging maingat ka, sabi ni Ginoong Huwang. Pagkabigay sa kanya ay ginawa agad ni Lily. Araw-araw niyang pinagsilbihan ng kanyang manugang. Maganda ang pakikitungo ni Lily sa kanyang biyanan araw-araw. Ipinagluluto niya ng masasarap na pagkain, mga kapatid. At unti-unti rin niyang hinahaloan ng halamang ito. Tinandaan niya ang payo ni Ginoong Huwang na mag-ingat para hindi mapagsuspitsahan. Kaya't nagpipigil siya sa kanyang sarili, mga kapatid. Naging masunurin sa kanyang biyanan. At itinuring, ngunit may himala, mga kapatid. Dahil sa ginagawa ni Lily, ay naging mabait na rin ang kanyang biyanan sa kanya. Itinuring na siyang parang anak. Nawala na yung galit, away sa kanilang tahanan. Kaya natutuwa ang asawa ni Lily. Nagbago ang pagtingin ng biyanan niya sa kanya. Parang sariling anak na rin ang trato sa kanya. Ikinuwento pa ng biyanan niya sa kanyang mga kaibigan nga nagsingpot daytoy nga manugang ko. Apan nak idasdasalan ay apan nak nga ilutlutuan dinay imas nga makan kung kuna na nga ibidbida dagi siya kaibigan na. Naging mabait na, nagbago na ang biyanan ni Lily. Kaya ang ginawa ni Lily, natakot siya. Pumunta sa bahay ni Dr. Huwang at humihiling na naman ng halaman na hindi na yung lason. Hindi ikukontra sa lason sa katawan ng biyanan niya. Humihiling na naman ng ganun. Ngumiti si Dr. Huwang. At ang sabi niya, mga kapatid, hindi lason ang ibinigay ko sa iyo. Mga halamang gamot na pambitamina. Yung para mapabuti ang kalagayan ng iyong biyanan. Ang tanging lason ay nasa isip mo lang at pagtrato mo sa kanya, yun ang nasa isip mo. Pero, ang ibinigay ko ay para magkasundo kayo.
Kaya, yung mga bagay na yun ay natuwa si Lily. Akala niya ay lason ang ibinibigay niya sa kanyang biyanan. Kaya ang aral natin dito mga kapatid, batid mo ba ang trato ng iba sa iyo? May kasabihan sa mga inchik, ang taong nagmamahal sa iba ay mamahalin din nila when paiso dayton. Nung makikita da ka ngay ayatom dagiti employer, dagiti anak ti amom, mas lalo ngay ayatom da ka nagaduti iti da nga regalo. Ngunan lang nga inchik, oray si tayo nga Pilipino, aglalo dito Jesus loves you. No pagserbihan ti maysa, may ayatan, jay thank you lang nga nagdakkel nga banag di jay. Ada ti maysa nga taxi, nakita nak nagpangpangato, nga gibulang iti nabubulok, inlugan na. Unak jay driver, may kan lula, una na kanya. Tanarigat ti umuli ak matlangan aglugan ka. Disag ka gengato. Man kakabsat, first time in my life nga da nangilugan kanya nga taxi driver. Pudpud no, idikalman. Kat kunak kanya na God bless you, kabsat. Ako, kuna ko tatadula ko na naman tiyak. Kita gibok na kapurpuraw ngamsiyak. Kantong bigat, adati service ni ikararag ka. Kuno madamdamay kararag ka. Taman mano iti tao nga agi offer iti tulong. Dijay ti ayat kakabsat amok nga dijay nga tao ket Kristiyano. Apply na iti ayat ni Apo. Uray di na am mo pagsirbyan na. What a great God we serve. Nga agi-dwell iti biyag tayo kakabsat. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang ng pag-ibig na ito ang dumadaloy sa buhay ng mga tao na dapat tumingin sa ginawa ng ating Panginoon, ang dakilang pag-ibig na inilaan niya para sa atin. Pagdating ng araw, ang sinabi niya, ihandak yay lugar nga para kadagitoy nga pinili nga tattao nga ti ayat at dati puspuso da. Welcome, my faithful servant. Kaditoy nga lugar, ijay tayon to nga agsasalo. Iti may isa nga dakkel nga lamisaan. Pati ayat ni Apo Diyos, may sa ti pamilyan. Tumakder tayo nga rod amin, tadawatan tayo ni pastora tayo nga iso, iti mangted ti dadumapay nga aral, ken bendisyon kanya tayo. Manatili po tayong nakatayo. Thank you so much, Pastora Jolie. Tilay pitas nga adal tayo, tilay nga bigat. Simensahe na, itilay nga bigat ko na ng na klase-klase ti ayat ti tirabaw ti daga. Ti kayat ni Apo Diyos nga makita kada tayo nga ayat, dayjay la Diyosan nga ayat. The divine love nga isu ti tuktukuyen, jay mensahe itilay nga agsapa. Nga no ni Kristo aday jay puso tayo, no ni Kristo ket nagtaeng iti biag tayo. Nagpaiduman ti ayat nga marikrik na tayo. Kadagiti saan nga maayat nga tattao, mabalin tayo isudan nga ayaten. Dagi jay unget nga hantayo kayang let go, gaputa awan ayat tayo, di awan pa ni Kristo ti puso tayo. Itatata nagkristyano tayo, itatata inawat tayo ni Apo Jesus, kas manubot ken mangisalakan tayo. Sapay kumata, daytoy nga ayat nga na Diyosan ket isuti agtaeng iti puso tayo gapo ken ni Kristo nga inawat tayo ayaten nga kakabsat. Isu nganuhan mo pay nga naipudno tibiyag mo ken ni Apo Jesus, itatakumang agsapa ni Apo Jesus isuti umuna nga nangayat ken ka kunana jay text 2 tayo iti daytoy nga agsapa. Jesus loves you so much. Ay ayaten nakaunay iti Apo kayat na nga paserkem iti pusom, kayat na nga i-open mo ti pusom ket ayaten isuna iti nagpaiduma. Ket no maayat mo ni Jesus kas inayat na ka, naisut umuna nga nangayat ken ka. Daytoy na Diyosan nga ayat isuntumot ti agsabong iti biag.
Ket uray no adu itinadawel nga panawon nga pag naam ti panagbiag mo a Kristiyano, ma-develop dayti na Diyosan nga ayat iti puso. Ket maawan to iti gura gaputa punuan dayti ti ayat nga binalbalikas ni pastora itatay. Nagyaman tayo iti dayti nga mensahe nga nangipalagip kada tayo nga numan ti tao mapugsat ti ayat nga ti tao maibus ti ayat ngem no ni di ayat ni Kristo iti marikna tayo di na Diyosan nga ayat ti marikna tayo saan nga pulos nga mapukaw iti biag tayo nga mamati kini Apo Dios kararek tayo sakbay na nga kararek tayo kantaan tayo man jay kurong ako na Amazing Grace ket nanaman tayo kuma iti ayat ti Apo iti biag tayo ayat nga saan nga agpatingga ayat nga saan nga mabanuran ayat nga saan nga marukod kasi kuma ti ayat nga maisukat iti puso tayo anay natauan ti nadiyusan nga ayat hallelujah the old version ti Amazing Grace thank you Lord Jesus. Sige, kantaan. My heart to feel and grace my fears relieve. How precious is that grace appears. The eye turns Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. I Once was lost, but now I found. I was blind, but now I see. Hallelujah. Kararag tayo amin iti Apo ti daytoy nga bigat. Amin kumangaliwat at kararag ti Apo ti panagyaman. Amami nga nasantuan ti daytoy nga agsapa. Gyaman kami ti Amazing Grace. Tinakaskas daw nga ayat Apo nga inaramid mo iti biag mi even though hang kami nga kaayat-ayat. Ngem Apo nasarakan mi tinagpaydo mga ayat mo nga awan patinggana. Ket gapo iti dayta nga ayat nabalinan mi met wenno mabalinan mi met nga ayaten dagiti tattao iti naldaw-aldaw nga saan nga kaayat-ayat. And that's amazing grace. That's amazing love. Nga insurong iti biag mo, biag mi nga anak mo iti rabaw tida. Pakawanan na kami Apo Dios. Ano maminsan mas nangingibabaw yung naintawan nga ayat iti biag mo. Yung thank God, nagyaman kami Apo tila ito nga agsapa. Thank you Lord. Tayin palagip mo Apo, tinadyusan nga ayat iti puspuso. Nga lupay, iti sa kalubungan da iti nga bulan, celebraran da iti naintawan nga ayat. Panaginayat iti tattao, iti pangsarili nga ayat. Ngem Apo, mabigbig mi kuma. Nga sikati umuna nga nagipakita iti dayta nga ayat kada kami. That's why mabalin mi met nga ayaten dagiti padami nga tao. Nga lupay adu dagiti banag nga nakapaspasaktan ni man Apo Dios. But because of that love, hallelujah, dayta na Diyosan nga ayat. Ngayon saad mo iti puspuso mi. Kuna nga saba mabalin mi nga pakawanen dagiti tattao. Nga nakapasakit ka na kami Apo Dios.
Mabalin mi Apo nga i-forgive and forget dagiti amin nga banbanag because of that divine love. Tako na Apo, no saan kami nga agayat, awan ka na kami ti kinapudno. Ket ti nadyusan Apo nga kinatao, awan met ka na kami if no awan ti ayat nga masarakan nga nadyusan nga ayat ka dagiti puspuso. Isu nga Apo, logic lang dadjay. That we need you, Jesus Christ, itibiyag mi Apo. Tapno masumpungan mi dayta ayat nga nadyusan. Without Jesus in our heart, awan mo ti ayat Apo, itibiyag mi nga nadyusan. Isu nga Apo, agyaman kami ti dayti nga agsapa. Pastor ken da ka Apo asus, ti kaunugan iti puso mi nga naimpuswan. Patugawin da ka iti puso mi, ket pakawanen na kami met kadagiti amin na basbasol ti Apo. Tapno, di na Diyosan nga ayat, marik nami kumaapo, nga napudno, itibiyag mi nga awan pa nagduwa-duwa. Awanan Apo Diyos, di anyaman Apo nga reservation itibiyag. Nudikat na jay ayat nga nariknam kada kami, isumat ti marik nami, itipadami nga tao. Ken marik nami nga ma-develop, iti biyag mi tinaldaw until Apo nga umay ka, nga mga nakadaka. Because divine love, awan ti makaarta. Inadyusan nga ayat, saan nga nagtaod, kanino man. Nudikat si Kaapo, iti mabalinlaan nga makaputar, iti puso mi, iti daytang. Babaan, iti panangisaad mi kini Apo Jesus, iti puso mi. Inaangkin ka namin, Panginoon, haleluya sa umagang ito. Haleluya, na ikaw ang patuloy na mabuhay sa puso namin. Para ang divine love na ito, O Diyos, ay mag-manifest sa aming buhay. Ngayon at pagpakailan. Salamat, Lord, sa mga mensaheng narinig namin ngayong umaga. Nagpaalala sa amin kung gaano kahalaga ang divine love sa buhay. Paano kahalaga, Lord God, na magkaroon kami ng pag-ibig sa hindi kaibig-ibig. At magbigay ng pag-ibig at lumimot sa mga bagay na hindi dapat mag-remain sa aming mga puso para maibigay namin yung tunay na pag-ibig ay matuto kaming magpatawad sa aming mga puso. Salamat Lord God sa mga salita mo dahil ikaw ay pag-ibig, dapat ikaw ang mabuhay sa aming mga puso. Hallelujah. 1 John, maliwanag po ang sinasabi mo doon na ang taong nagsasabi na siya ay umiibig, ngunit di niya iniibig ang kanyang kapwa. Ito po, Lord God, ay walang katotohanan at kapasinungalingan lamang. Kaya salamat, Ama, sa umagang ito dahil itinuro mo sa amin ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo. Father God, we bless your name. Dalangin din po namin ang iyong mensahera, Pastora Violi at ang kanyang pamilya, Panginoon. Nawa nga po, Lord, ay patuloy mo po siyang yakapin, patuloy mong yakapin ang kanyang buong pamilya, ibigay, Lord God, ang patuloy na pagpatnubay sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Nasaan man sila, O Diyos, at maging sa aming lahat sa umagang ito, salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat din, Lord, sa aming mga kids na naririto ngayong umaga, sa aming mga wifey, sa aming mga adult, Lord God, at sa aming lahat na naririto, Panginoon. May mga kapatid man kami na hindi nakarating, abutin mo rin sila, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Samasamahin mo po kaming yakapin ngayong araw na ito, O Diyos, at ang bawat isa sa amin ay uuwi ng may peace sa aming mga puso. Salamat, Lord God, and we give you all the praise. I-bless mo po ang bawat isa sa amin at hanggang sa muli na kami po ay makapagtipon-tipon sa susunod na Sunday. Maraming salamat, Lord God, at we give you all the praise, we give you all the praise. In Jesus' name, amen and amen.